po sa bawat isa, sa lahat po ng nandito ngayon. Tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay umawit. Awitin po natin, Sing the Light. Dahil ang panahon ngayon, ang ating mga kapatiran nandun ngayon sa lugar na kung saan pinapangaral ang salita ng Diyos. Awitin po natin on the first stanza, really saying, Lord's a call comes ringing o'er the restless wind. Sing the light, sing the light. There are souls to rescue, there are souls to win. Sing the light, amen. Sing the light, sing the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Sing the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Ano sikan? Sing the light, sing the light. We have heard the Macedonian call. Sing the light, sing the light. Ano koron? Sing the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Sing the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. On the third. Okay, tilang. Okay, sabay-sabay po tayo. Nadidili po ang ating third stanza. Okay, on the third stanza, ready, sing. Let us pray that grace may everywhere abound. Sing the light, sing the light. Sing the light, sing the light. Amen, ano chorus? Sing the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Sing the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Amen. Pangalawang awitin po, standing on the promises. Ang Panginoon po ay may pangako po sa atin. Amen? Awitin po natin on the first stanza. Sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Amen. Standing on the promises of Christ my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Ano sikan? Standing on the promises that cannot fail. When the holding stones of darkness were assailed, by the living word of God they shall prevail. Standing on the promises of God. Amen. Standing on the promises of my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. On the third stanza. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's cord, overcoming daily by the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Amen. Pangatlong awitin, to the regions beyond. Amen. Awitin po natin sa lugar ngayon na kung saan pinapangaral ang salita ng Diyos, ay talaga namang maraming kaluluwa ang naliligtas. Amen?
Awitin natin. To the radiance beyond, I must go, where the story has never been told. To the millions that never have heard of His love, I must tell the sweet story of all. Amen. To the radiance beyond, I must go, tell the world, all the world, His salvation shall know. Ano sigan? To the hardest of places He calls me to go, never thinking of comfort or sin. Amen. The word be pronounced me a dreamer upon, enough if the Master I place. Amen. To the regions beyond, I must go, tell the world, all the world, His salvation shall know. On the third, oh, ye that are spending your treasures and power. Amen. Away from yourself in this folly and sin, and go to the regions beyond. Amen. To the regions beyond, I must go, tell the world, all the world, His salvation shall know. Amen. Tawagin po natin ang ating mahal na pastor para po sa ating panalangin. Check, hello. Sound check. Sound check. Hello. Amen. Well, salamat sa Panginoon at tayo po'y naririto. Ang naiwan ay yung mga tapat, kaya tayo lang narito ngayong gabi. Andun yung mga tapat na tapat. Akala nyo, naiwan yung mga tapat, yung mga mas tapat naroon. Naglilingkod. Akala nyo, nakapuntos tayo. Amen. Salamat sa Panginoon at tayo ay naririto at patuloy ang gawain ng Diyos. Amen? Yung iba mga naka-online ngayon. Kaya salamat po ng marami. Tayo po'y mananalangin. Sandali. Bago tayo pangunahan ni Brother Daniel sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Manaming Diyos, salamat po ng marami sa gabing ito. Masaya po kami dahil ikaw po ang nagpapala na ang mga tao ay abutin sa kanilang kalagayan na walang pag-asa, walang kaalaman. Napakarami po ng mga taong napaglingkuran sa Batangas at hanggang ngayon ang mga kapatid namin ay naroon at patuloy na nagpapagal. Salamat po sa masigla na pagganap at mabungang pagpapagal ng inyong mga anak. At salamat sa hindi na pigil na paglilingkod at ang bagyo ay hindi mo pinahintulutang dumaan doon. At kami naman ay hindi nahadlangan. Salamat po at lahat ay ng bayan ay napaglingkuran. Dalangin namin na salamat sa mga nabaptize. Salamat sa mabubuksang gawain muli sa Batangas. At pagalingin niyo po ang mga may karamdaman naming mga kapatid at mga kamanggagawa. Hindi man namin sila maisa-isa, pero marahil ay hindi lang isa ang may sakit. Pero dalangin namin ang mga kapatid na paparoon pa, maaring sa linggong ito, na mga darating pa. Hiling namin ang patuloy mong kaluwalhatian. Maging sa bawat isa na naririto, salamat sa gabing ito na kami patuloy na nagsisilbing ilaw dito sa Muntinlupa at hindi mo pinabayaan na wala kang anak na nagpahalaga sa gabi ng pagsamba. Muli, pinagtatagubili namin sa inyo ang aming sarili. At inaalala namin, Panginoon, ang aming bayan, nalilingapin mo, mga namiminuno, at ang lahat po, ang kapayapaan at kalayaan at kaligtasan ng bansang ito.
namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen. 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 Maraming salamat po. Magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Pamunahan tayo ni Brother Daniel. Brother Daniel, please. Tayo pong lahat ay manatiling nakatayo at ating pong basahin ang Judges chapter 16 verses 1 to 31. Ako po sa unang talata at kayo po sa susunod at sabay-sabay po tayo sa verse 31. Verse 1, At naparoon si Samson sa Gaza at nakakita roon ng isang patutot at sinipingan. At si Samson ay humiga hanggang hating gabi at bumangon sa hating gabi at humawak sa mga pinto ng pintuang bayan at sa dalawang haligi at kapwa binunot pati ng sikang at pinasan sa kaniyang mga balikat at isinampa sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng Hebron. At nangyari pagkatapos na siya'y suminta sa isang babae sa libis ng Sorek na ang pangalay Dalila. At inahon ng mga pangulo ng mga Filisteo ang babae at sinabi sa kanya, dayain mo siya at tingnan mo kung saan naroon ang kaniyang dakilang kalakasan at sa anong paraan mananaig kami laban sa kanya upang aming matalian at mapighati siya at bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng 1,100 putol ng pilak. At sinabi ni Dalila kay Samson, saysayin mo sa akin, isinasamo ko sa iyo, kung saan naroon ang iyong dakilang kalakasan at kung paanong matatalian ka upang pighatiin ka. At sinabi ni Samson sa kaniya, kung tatalian nila ako ng 7 sariwang yantok na kailanman ay hindi natuyo, ay hihina ako at ako'y magiging gaya ng alinmang tao. Nang magkagayoy, nagdala ang mga pangulo ng mga Pilisteo sa kanya ng 7 sariwang yantok na hindi pa natutuyo at ipinagtali niya sa kanya. Ngayon may mga bakay na sa silid sa loob at sinabi niya sa kanya, narito, nasa iyo ang mga Filisteo, Samson, at kaniyang pinatid ang mga yantok na tulad sa taling estopa pagka nadidikitan ng apoy. Sa gayoy hindi naalaman ang kaniyang lakas. At sinabi ni Dalila kay Samson, narito pinaglaruan mo ako at pinagbulaanan mo ako. Isinasamo ko ngayon sa iyo na saysayin mo sa akin kung paano matatalian ka. At sinabi niya sa kaniya, kung tatalian lamang nila ako ng mga bagong lubid na hindi pa nagagamit, ay hihina nga ako at magiging gaya ng alinmang tao. Sa gayoy kumuha si Dalila ng mga bagong lubid at itinali sa kanya at sinabi sa kanya, narito, nasa iyo ang mga Filisteo, Samson. At ang mga bakay ay nangasasilid sa loob at pawang pinatid niya sa kanyang mga bisig na parang sinulid. At sinabi ni Dalila kay Samson, hanggang dito'y pinaglaruan mo ako at pinagbulaanan mo ako. Saysayin mo sa akin kung paanong matatalian ka. At sinabi niya sa kanya, kung iyong hahabihin ang 7 tilintas sa aking ulo nang hinabing kayo. At kanyang pinagtibay ang tulos at sinabi sa kanya, narito, nasa iyo ang mga Filisteo, Samson. At siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at binunot ang tulos ng panghabi at ang hinabi. At sinabi niya sa kanya, bakit nasasabi mo na iniibig kita? Sa bagay, ang iyong puso ay hindi sumasa akin. Pinaglaruan mo akong makaitlo at hindi mo sinaysay sa akin kung saan nagpapahinga ang iyong dakilang kalakasan. At nangyari ng kanyang igiit araw-araw at kanyang ipilit sa kanya na ang kanyang loob ay naligalig sa ikamamatay. At isinaysay niya sa kaniya ang kaniyang buong taglayin
sa kaniyang puso at sinabi sa kaniya, walang pangahit na nagdaan sa aking ulo, sapagkat ako'y naging Nazareo sa Diyos mula sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, hihiwalay nga sa akin ang aking lakas at ako'y hihina at magiging gaya ng alinmang tao. At nang makita ni Dalila na sinaysay sa kanya ang buong taglayin niya sa kanyang puso, ay nagsugo siya at tinawag ang mga pangulo ng mga Filisteo na sinasabi, ahunin pa ninyong minsan, sapagkat sinaysay niya sa akin ang buong taglayin niya sa kanyang puso. Nang magkagayoy, inahon siya ng mga pangulo ng mga Filisteo at nagdala ng salapi sa kanilang kamay. At pinatulog niya siya sa kaniyang mga tuhod at nagpatawag siya ng isang lalaki at inahit ang 7 tirinta sa kaniyang ulo at pinasimulan niyang paghatiin siya at ang kaniyang lakas ay nawala. At sinabi niya, narito nasa iyo mga Filisteo, Samson. At siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas. Ngunit hindi niya talos na ang Panguno'y humiwalay sa kanya. At hinuli ng mga Filisteo at dinukit ang kaniyang mga mata at inilusong nila sa Gaza at tinalian siya ng mga pangaw na tanso at siya'y gumiling sa bilangguan. Gayon may nagpasimulang tumubo uli ang buhok ng kanyang ulo pagkatapos na siya'y maahitan. At nagpipisan ang mga pangulo ng mga Filisteo upang maghandog ng isang dakilang hain kay Dagon na kanilang Diyos at mga galak sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos si Samson na ating kaaway sa ating kamay. At nang makita siya ng bayan, ay kanilang pinuri ang kanilang Diyos, sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos sa ating kamay ang ating kaaway, at ang mangwawasak sa ating lupain na pumatay sa marami sa atin. At nangyari nang masayahan ang kanilang puso, sa kanilang sinabi, tawagin si Samson upang siya ay ating mapaglaruan, at tinawag nga si Samson mula sa bilangguan, at siya ay pinaglaruan nila, at kanilang inilagay sa pagitan ng mga haligi. At sinabi ni Samson sa bata na umaakay sa kanya sa kamay, ipahipo mo sa akin ang mga haliging pumipigil ng bahay, upang aking mga hiligan. Ang bahay nga ay puno ng mga lalaki at babae, at ang lahat ng mga pangulo ng mga Filisteo ay nandoon, at sa bubungan ay may 3,000 lalaki at babae na nanonood samantalang pinaglalaruan si Samson. At tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako, at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako, na minsan na lamang, O Diyos, upang maiganti kong paminsan sa mga Pilisteo ang aking 2 mata. At si Samson ay pumigil sa 2 gitnang haligi na pumipigil ng bahay at isinuhay sa mga yaon, ang isa sa kaniyang kanang kamay at ang isa sa kaniyang kaliwa. At sinabi ni Samson, mamatay nawa akong kasama ng mga Pilisteo. At inubos niya ang kanyang buong lakas, at ang bahay ay bumagsak sa mga pangulo at sa buong bayan na nandoon sa loob. Sa gayoy, ang nangamatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya sa kanyang kabuhayan. Sabay-sabay po tayo. Nang magkagayoy, lumusong ang kaniyang mga kapatid at ang buong sangbahayan ng kaniyang ama, at kinuha siya at inihaon siya at inilibing siya sa pagitan ng Sora at Estanol sa libingan ni Manoa na kaniyang ama, at siya'y naghukom sa Israel na 20 taon. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Mari po tayo makaupo. Sound check. Check. Sound.
turn my world around. That's when I look to Jesus and the price He paid for me. I can lift my hands in praise to Him and shout a victory. It's through the blood. That's all I have to plead. It's through the blood that Jesus shed for me. Not my works of my own righteousness, for filthy rags are they, but because of that old rugged tree, hanging on dark Calvary, this is my only plea. It's through the blood. But because of that old rugged tree, hanging on dark Calvary, this is my only plea. It's through the blood. Sound check. Amen. It's through the blood. Ang bihira, no? Kakaiba. Ang kaligtasan na ating tinanggap ay hindi naging madali para sa ating Panginoon. Salamat po. Tayo po ay narito ngayong gabi. Ibig ko pong pagtuunan natin ng pansin. Alam niyo po, meron pong laging, matagal ng tanong po ito eh. Madidinig nyo ito kapag kayo nagsishare ng gospel. Itong tanong na, bakit si Kristo lamang ang daan patungo sa langit? Teka, yan na lang kaya, yung may wire. Ito. Okay ito? Okay, ito na lamang po. Alright. So, bakit si Kristo lamang ang daan patungo sa langit? Yan ang isang madalas na itanong ng mga nagtataka sila, bakit wala na tayong ibang pinaniniwalaan na tagapagligtas at ayaw nating pumayag na merong iba't ibang paraan. At ang nagiging concern nila ay paano ang lahat ng mga hindi Kristiyano, ibig sabihin, exclusive lang ba, mga Kristiyano lang ang pupunta sa langit? Paano naman yung mga mababait, matatapat, mabubuting tao na namulat sa ibang paniniwala, na namulat sila sa hindi nila kilala ang Kristo, pero sila ay mas mabait pa, mas masisigasig sa kabanalan. Paano yun? Sila ba ay hindi maliligtas dahil hindi si Kristo ang kanilang silapalatayanan? Ano po? Itong inangkin ni Jesus nasa John 14:6. Basahin natin ang John 14:6. Tayo po tumayong lahat. Basahin po natin yan at kaya niyong i-recite yan marahil. John 14:6. Kasi ito sa Old Testament, kiniklaim ng Diyos sa Old Testament na ako lang ang Diyos, wala nang iba. Kaya lahat ng Diyos sa Old Testament, lahat ng Diyos-Diyosan sa Old Testament, pinugutan niya ng ulo nung i-claim niyang, there is no God like me. There is none else. There is no God coming. Wala nang darating. There is none beside me. Yan ang angkin niya sa Isaiah chapter 44. Dito naman sa Bagong Tipan,
Etong sabi naman ni Jesus, basahin natin. Sa Tagalog Bible, babasahin ko muna, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama o walang makakapunta sa Ama malibang sa pamamagitan ko. Maliwanag na sinasabi ng Panginoon, exclusive. Exclusive. Labas kay Kristo, walang kaligtasan. Sabi sa English, I am the way. Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. There is only one way. There is only one way. It's by Christ. Tayo po'y manalangin na maraming Diyos, salamat po ng marami sa katotohanan ito na nakarating po sa amin dahil kung hindi, malamang na kami po'y naniniwala, nagtitiwala, tumatawag, umaasa sa iba't ibang hindi naman Diyos na inaakala naming Diyos na hindi naman talaga makapagliligtas. Pangunahan niyo po kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Alright, makakaupo na po tayo. Kanina, binasa natin yung kay Samson. Naalala nyo, nang magapos nila si Samson, na maahita nila ng buhok, at nagtagumpay ang mga Pilisteo, kay Samson, ano ang sabi ng mga Hudyo? Sabi ng mga Pilisteo, ibinigay siya ng ating, tingnan natin yan, 1 Samuel 16, Judges chapter 16, verse 20. Yan, di ba? Ibinigay siya ng ating, ano nakalagay dyan? Verse, yung sinabi na ng mga Pilisteo, na ibinigay na. Asa na yan? Verse? Yan. Verse, asan yan? Hanapin nyo nga. Makita. Nabasa natin kanina eh. Ayun, nagsasaya sila kasi ibinigay na ng Diyos sa kanila si Samson. Marahil, simulan natin ng 20. Sabi dito, and she said, the Philistine be upon thee, Samson, and he awoke out of his sleep and said, I will go out as at other times before and shake myself. And he wished not, pansinin niyo to he wished not that the Lord was departed from him. Yun ang hindi alam ni Samson. Yun din ang hindi alam ng mga Philistines. Na kaya si Samson ay nawalan ng lakas, sabi dito, the Lord was departed from him. 21, but the Philistines took him and put out his eyes and brought him down to Gaza and brought him with fetters of brass and he did grind in prison. No, hindi pa yan. Siguro sa bandang una pa. Verse? Anong verse? 20? 23, yes, 23. Ano sabi dyan ng mga Philistines? 23. Then the Lord of the Philistines gathered them together for to offer a great sacrifice unto Dagon their God, and to rejoice, for they said, tinan niyo sabi nila, our God had delivered Samson, our enemy, into our hands. So, paniwalang-paniwala sila, merong Diyos na tunay, maliban sa Diyos ng mga Israelita, merong pang Diyos na nagawang ibigay si Samson sa mga Pilisteo. Mas makapangyarihan ang kanilang Diyos kaysa sa Diyos nila Samson. Pero hindi yun totoo. Pero yun ang buong paniwala ng mga Pilisteo. Meron talaga silang Diyos na nagbibigay sa kanila ng success. Nagbibigay sa kanila ng victory. Nagbibigay sa kanila ng tagumpay. Ibinigay sa atin ng ating Diyos. Paniwalang-paniwala sila na si Dagon ay talagang Diyos. Pero ang hindi nila alam, kaya pa nila natalo si Samson, hindi dahil merong talagang Diyos na iba pa. Kundi dahil yung tunay na Diyos, iniwanan si Samson at ibinigay sa kanyang mga kaaway. Ayun ang tunay, ano? Kaya,
Itong ating pinag-uusapan ngayon, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan, sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ito po ay isang malinaw na pahayag na nag-aangkin ng eksklusibo, ibig sabihin pang Kristiyano lang, na siya lang, inaangkin niya ang daan patungo sa kaligtasan na siyang nagbibigay ng hamon sa ideya ng tinatawag na pluralismo at saka relativismo. Pag sinabing pluralismo, naniniwala sa maraming Diyos. Pluralism, naniniwala na maraming Diyos. Hindi totoo yun, isa lang ang Diyos. Walang ibang Diyos na nabubuhay. Ang may nabubuhay, mga evil spirits na nagkukunwaring Diyos. May mga power din sila. Dahil sila yung mga powerful beings and they want to be gods. Gusto nilang maging Diyos. Kaya gumagawa din sila ng kanilang mga gawang makapangyarihan, pero hindi po sila tunay na Diyos. Sila po yung mga Diyos-Diyosan. Okay? So, may tunay na Diyos. Yan yung pluralismo. Naniniwala na maraming Diyos. Yun namang relativismo o relativism, maaring sa iyo, tama, sa akin, hindi. Maaring sa akin, tama, sa iyo, hindi. Kumporme sa kultura, kumporme sa lahi, parang gano'n, ano? Walang talagang tama, kundi sa iyo, yan ang tama. Sa amin, ito ang tama. Kanya-kanya tayo ng tama kasi magkaiba tayo ng kultura. Relative, yun ang relativism. Ano? Walang talagang tama. Kaya wag mong sabihin, ikaw lang ang tama. Yun ang inaangkin ni Kristo. Ako lang ang tama. Ako lang ang tamang daan, ako lang ang tamang tagapagligtas, ako lang ang tamang pagtiwalaan, wala nang iba. Liban sa akin, walang iba. Kaya ito isang malinaw na pahayag na inaangkin ni Kristo, exclusive sa Kanya. Siya lang ang mayroon nito na tinataglay, na ako lang ang daan patungo sa kaligtasan at tamang relasyon sa Diyos. Kaya, mga kapatid, itong angkin na ito ni Kristo, ang pahayag ni Jesus sa John 14:6, direktang sumasalungat sa paniniwalang maraming daan patungo sa langit. Maraming daan patungo sa langit, kontra yung inangkin ni Kristo doon. Kanya-kanya tayo ng paniniwala, yung tama sa iyo, maaring mali sa akin, yung tama sa kanya, maaring mali sa atin. Kontra din itong angkin ni Kristo sa relativism. Yung kanya-kanya tayo ng truth claims. Hindi pwedeng kanya-kanya. Si Kristo ang nagke-claim ng truth talaga. Amen. So maliwanag po yun, Tinuturo din ito na ang tao ay hindi maaring umasa sa sariling kakayahan o katuwiran o anumang relihiyosong ritual upang makamit ang kaligtasan. Kaya walang magagawa ang tao sa kaligtasan. Na, tinatanong natin, paano yung mababait na tao? Hindi ba sila pwedeng pumunta sa langit? Ganong sila naman ay nagtapat, sila naman ay nagsikap, sila naman ay nakitaan talaga na sila ay nagpursige at talagang sila ay nag-ingat ng buhay na may kabanalan. Hindi ba sila pwedeng tanggapin sa langit, bagaman, kahit hindi si Kristo ang kanilang pinagtiwalaan? Well, isang halimbawa natin si Cornelio. Di ba? Sundalong Romano, na ang sabi sa Acts chapter 10, lalaking masipag sa kabanalan, laging nananalangin sa Diyos, naglilimos sa mahihirap. Pero si Cornelio hindi ligtas. Yung mga Pariseo, napakababait po ng mga Pariseo. Talagang sila ay masisipag sa kabanalan, pero hindi rin papasok sa langit. Yung lalaking mayaman, na ang sabi niya, anong gagawin ko para magmana ng buhay na walang nga? Sabi ng Panginoon, tuparin mo ang kautusan. Sabi niya, natupad ko na mula pagpagkabata. Pero napatunayan na siya po hindi pa rin ligtas. Kaya may mga tao po na tala ang Biblia na kahit mababait, masisipag, kahit pa naniniwala at tumatawag sa Diyos, pero ano bagat hindi pa rin tatanggapin ni Jesus? Di ba sa Matthew chapter 7, ganun na nangyari. Panginoon, Panginoon, tumatawag kay Kristong Panginoon, nagpapalayas ng mga demonyo, gumagawa ng maraming mga kababalaghan, at nakakatulong sa kapwa. Pero sabi ni Jesus, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. So bakit niya ginawa yon? Kasi nga po, walang ibang paraan ng kaligtasan kay Kristo lang. Talagang yun ang totoo. Kahit na ako, mga kapatid, kung akong tatanungin, gusto ko sana maraming tagapagligtas sana maraming tagapagligtas para sa bawat bansa, sa bawat lahi, may mga tagapagligtas.
Pero hindi yun ang totoo eh. Kahit nagustuhin natin, mga kapatid, hindi po yun ang totoo. Kasi, yun nga ang sasagutin natin, bakit si Jesus lang ang tagapagligtas, wala nang iba? Bakit naniniwala tayong si Jesus lang, wala nang iba? Kahit gustuhin natin na maraming tagapagligtas, bakit siya lang ang tagapagligtas? Unang dahilan, bakit siya lang ang tagapagligtas, wala nang iba? Una, dahil ang salita ng Diyos ang nagtataglay ng perpektong aral na hindi mapapasinungalingan. Ito, marami nang nagsikap pasinungalingan ang aral at sinasabi ng Biblia. Sa mahabang panahon, marami nang nagsikap sa iba't ibang paraan para pasinungalingan ang inaangking katotohanan at tinuturong katotohanan ng Bibliang ating tangan. Pero hanggang ngayon, lalo nilang nadidiskubre na yung sinasabing lugar, sinasabing nangyari, sinasabing tao, sinasabing aral, ay pawang katotohanan at hindi kayang buwagin ng mga pag-aalinlangan ng tao. Alam mo, sinabi nito, ang Diyos ang pinagsimulan ng lahat ng buhay, ng lahat ng nilikha, lahat ng may hininga. Ang siyensya, hindi niya mabali yun. Kasi ang batas ng siyensya, may buhay lang ang pwedeng mag-produce ng buhay. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang Diyos lang ang may buhay. Hindi sila naniniwalang may Diyos. Walang Diyos. So kung walang Diyos, anong meron? Kung walang Diyos, anong meron? Sabi lang, matter is eternal. May matter. So from matter, non-living things yan. Non-living things. Palagay mo na, may matter. Sige. Paano nagmula ang buhay? Ayon sa inyo, hindi pwede. Hindi yan science kasi hindi observable . Kahit mag-experiment ka na mag-experiment, ang non-living things hindi pwedeng mag-produce ng living things. Hindi siya pwede mag-produce ng buhay. Kaya hindi kayang lutasin ng science yung origin of life. Pero sinasabi na ng Bible, ang origin ng buhay ay ang Diyos. At hindi kayang pasinungalingan ng siyensya at ng mga taong matatalino. Dahil mas matalino ang Diyos sa tao. At ito ang katotohanan. Kaya tayo naniniwala na si Kristo lang ang tagapagligtas dahil ang Biblia, ay perpekto ang aral at hindi kayang pasinungalingan. Itinuturo ng Bible na si Jesus lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Dito tayo naniniwala, dito tayo umaasa, dito tayo nakasalig. Kaya ang buong paniwala natin, hanggang hindi mapasinungalingan ng Bible, buo ang paniwala natin, wala nang ibang tagapagligtas kundi si Kristo. Ang Bible ay dumaan sa pinakamahigpit na pag-uusig, pinakamatinding pagsusuri, ngunit walang nagtagumpay at walang magtatagumpay. Hanggang ngayon, hanggang sa darating, walang magtagumpay na patunayan na ang Bible ay mali sa kanyang aral at mga sinasabing katotohanan. Wala pong nagwagi na ito'y pasinungalingan. Kaya panatag tayo ng Bible. Saan ka kukuha ng, di ba? Bibili kayo ng TV. Nagtatanong kayo, ano ba ang magandang brand ng TV? Sino ang tatanungin ninyo? Yung nakagamit na ng ganitong brand. Alam nyo, binili ko tong TV na ito 1978, halimbawa, 1978. Hanggang ngayon, 2024 na. Nagagamit ko pa. Ano ba ang brand yan? Ang tibay naman yan. Ito ang bilihin ninyo. Talagang subok na matibay. Di ba ganun, Ay nire-recommenda mo yung subok na. Mga kapatid, bagamat ang tao nagkakamali, ang Bible mas subok at hindi ito nagkakamali. Kaya naniniwala tayo, si Kristo lamang ang tagapagligtas. Dahil tayo naniniwala at panatag sa bawat aral ng salita ng Diyos, wala tayong alinlangan na tanging si Jesus lamang ang tagapagligtas, wala nang iba liban sa Kanya.
Kinakailangan para mapasinungalingan nila na hindi lang si Kristo ang tagapagligtas, patunayan muna ng sinuman na ang Bible ay hindi accurate. Na ang Bible ay mali-mali ang aral. Na ang Bible ay kasinungalingan. Wala pa pong nagwagi, nangamatay na yung mga nagnanais sirain ang Bible nakatayo pa rin ang katotohanan nito. Patuloy pang nadidiskubre ng mga geologists yung mga lugar na binabanggit ng Bible. Totoo nga palang may mga ganung lugar. Yung mga ganung pangalan na binabanggit ng Bible, meron nga pala. Yung mga ganung pangyayari na binabanggit ng Bible, meron nga pala. Yung mga ganitong kaharian na binabanggit ng Bible, meron nga pala. Yung mga ganitong mga hari at mga pinuno, meron nga pala. Yung ganitong mga tribo, meron nga pala. Ang Bible ay nadidiskubre ng tao, ng modernong mga tao, ng Bible ay talagang maaasahan. Kaya yung iba, ginagawa itong mapa para diskubrihin saan yung ganito, saan yung ganito, saan yung Jericho, saan yung, ganon. Kaya, bakit tayo naniniwalang si Kristo lang tagapagligtas? Number 1, dahil ang salita ng Diyos ay perpekto ang aral at hindi mapapasinungalingan. Dahil sinasabi ng Bible na si Kristo lang ang tagapagligtas, settled na po tayo doon dahil sinabi ng salita ng Diyos na tapat. Amen. Okay po, pangalawa, bakit tayo naniniwalang si Kristo lang ang tagapagligtas? Number 2, dahil si Kristo lamang ang nagtataglay ng katangian ng tunay na tagapagligtas. Si Kristo lamang ang nagtataglay, siya lamang ang nag-aangkin, siya lamang ang mayroong katangian ng tunay na tagapagligtas. Dahil si Kristo lamang ang may katangian na wala sa kanino man. Para maging tagapagligtas, dapat ikaw ay mula pa lang sa sinapupunan ng iyong magulang, wala kang minanang kasalanan. Dapat walang nananalaytay na dugong makasalanan sa tagapagligtas. Bakit? Kung ikaw ay may dugong makasalanan, hindi ka pwedeng maging tagapagligtas, nangangailangan ka rin ng tagapagligtas. Sino ang tao na walang dugo na makasalanan? Si Adan ng likhain, walang dugong makasalanan. Nung magkasala, siya'y naging makasalanan at lahat ng kanyang binhi, minana yung kanyang pagiging makasalanan. Pero si Jesus, virgin birth, hindi ginamitan ng lalaki, birhin siya. Nang siya ay maging tao sa sinapupunan ni Maria, hindi po ginamitan ng similya ni Jose, kundi sa pamamagitan ng gawa o himala at kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ipinaghanda siya ng katawan. Doon siya nagkatawang tao sa loob ng tiyan ni Maria. Kaya wala siyang dugo ni Jose, wala siyang dugo ni Maria, ang kanyang dugo ay gawa ng Diyos. Kagaya ng kay Adan, walang dugong galing sa nanay, walang dugong galing sa tatay, ang kanyang dugo ay malinis, gawa ng Diyos. Kaya ang tawag kay Jesus, ikalawang Adan. Sapagkat siya lamang ang may dugo na wala pong pinagkunang magulang. Lahat tayo may pinanggalingan ng ating dugo. Maging si Maria, maging ang Pope, maging lahat ng mga pastor, lahat ng mga propeta, lahat ng mga patriarka, lahat ng mga apostol, lahat ng mga disipulo, lahat ng mga santo at mga santa sa langit. Lahat yan nagmana ng dugong makasalanan. Maliban kay Kristo. Kaya dahil si Kristo lamang ang nagtataglay ng unang katangian, wala siyang nananalaytay na dugong makasalanan. Isinilang siya, ipinaglihis siya, isinilang siya, wala siyang minanang kasalanan. Pangalawa, nabuhay siya ng walang kasalanan. Yan ang sinasabi ng Hebrews 4:15. Tinukso sa lahat ng paraan, pero hindi nagkasala. Kaya kung imagine ninyo si Kristo sa aktual, sa araw-araw na kanyang buhay, sa loob ng 33 years, pwede siyang magmintis. Sa palagay nyo, sa loob ng 33 taon,
Sa loob ng 33 taon na meron kang pagkakataon na magkasala, hindi ka nagkasala, ano yon sa palagay nyo? Tsamba? Swerte? O talagang pumili siya? Pinili niya ang tama, hindi siya nagkasala. Pangatlo, bakit siya lamang ang may katangiang taglay bilang isang tunay na tagapagligtas? Sa kanyang pagkasilang, siya'y banal. Sa kanyang pamumuhay, siya'y banal. Kaya hindi pa siya bumabagsak sa katangian ng isang tagapagligtas. Pangatlo, siya ang isinugo ng Ama para maging tagapagligtas. John 3:15. Tingnan niyo John 3:15. For God sent not His Son. Ano nakalagay dyan? Ayan Ano pala? Iba yung ibig kong tukuyin, iba yung nasulat ko. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ayon. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world, I think 3:17. Tama ba? Yes. For God sent not His Son, isinugo. Yung kanyang anak, siya'y sinugo. Meron pa kayong kilalang isinugo para maging tagapagligtas, kagaya ni Jesus? Etong sabi, God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Kundi sa pamamagitan niya, ang sanlibutan ay maligtas. Isinugo. Kaya siya'y sent. May authority na magligtas. Galing sa langit. Okay? Kaya na isang katangian ng tagapagligtas, saan ka kumuha ng authority na gumanap at mag-angkin na ikaw ay tagapagligtas? Angkin ni Kristo. Meron siyang authority, may basbas, may blessing mula sa langit. Isinugo siya direkta ng Diyos sa langit para maging tagapagligtas. John 1:29. Siya ang tinatawag na kordero ng Diyos. Naalala si John the Baptist, sabi niya, behold, the Lamb of God. Hindi po the Lamb of John. Hindi po siya kordero ni Juan. Hindi siya ang hain na daladala ni John. Ang sabi doon, the Lamb of God. Ibig sabihin, ito ang sacrifice ng Diyos. Ang Diyos ang nag-alay. Ang Diyos ang nagbigay ng alay. At alam niyo naman po mga kapatid, pagka iniaalay yung kordero, sinusuri kung yung kordero ay walang kapintasan. Karapat dapat ba siya na maging alay sa paningin ng Diyos? Dahil kung ang iyong alay, sabi nga ng Bible, di ba, naalala niyo yung Malakay, pagka kayo nag-aalay, kayong mga Hudyo, dinadala niyo pati yung bulag na tupa, pati yung pilay na tupa, pati yung may sakiting tupa, dinadala nyo, tinihain nyo. Subukin nyo nga, ibigay nyo yan sa governor kung tatanggapin. Tapos yun ang dadalahin mo sa Diyos, kung sa tao nga hindi yan papasa. Kaya nang ang Diyos ang maghain ng kanyang kordero, perfect sacrifice. Sinong propeta? Sinong Diyos-Diyosan? Sinong leader ng relihiyon ang may ganyang katangian? Sinong tao ang may ganyang katangian? Sino sa mga disipulo ni Moses? Kahit si Moses? Hindi, si Moses. Si Abraham, hindi pwede. Si Adam, hindi pwede. Si David, hindi pwede. Sino pa ang hindi pwede? Lahat ng mga apostoles, hindi pwede. Si Maria, hindi pwede. Isa lang ang pwede. Walang minanang dugo, walang nananalaytay na dugong makasalanan, walang isa mang kasalanan ng siya'y nabuhay. May authority, isinugo mula sa langit para magligtas. At siya ang perfect sacrifice. Wala nang iba. Ang tawag sa kanya ay kordero ng Diyos. Napakahalaga ng kordero ng Diyos. Walang kapintasan. Ang Diyos na ang naghain. Kaya si Kristo lang ang tagapagligtas. Panglima, sapat na bayad sa kasalanan. Si Kristo lang ang nakapagbigay ng kumpleto at sapat na bayad sa kasalanan. Anong sabi ng Bible? For the wages of sin is death. Pero hindi lang basta death.
Hindi lang basta namatay. Kasi si Kristo ay hindi basta namatay. Ang kanyang kamatayan ay kamatayan ng pagsunod, hindi kamatayan ng pagsuway. Namatay siya sa pagsunod sa kanyang Ama, pero namatay siya para sa ating pagsuway. Binayaran niya lahat ng ating pagsuway, lahat ng ating kasalanan. Ang kanyang banal na dugo ang ibinayad, ang ibinigay niya ay eternal redemption for sins. Yung katumbas o kapalit na halaga, na bayad, si Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang buhay, inialay niya. Hindi lamang siya kordero ng Diyos, kundi siya ay nagbigay ng sapat na bayad sa kasalanan. Kaya siya lamang ang pwedeng tagapagligtas. Pang-anim, siya lamang ang merong perpektong katuwiran, si Kristo. Bakit siya lamang ang pwedeng tagapagligtas? Siya lamang ang pwedeng magbigay sa atin ng perpektong katuwiran. Humanap kayo ng tao, humanap kayo ng bayani, humanap kayo ng mga heroes ng mga bansa. Sa lahat ng panahon, itanong nyo kung yung kanilang mga bayani ay merong perpektong katuwiran. Yung bang ang kanyang ipinumuhay, puro tama, walang mali. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Walang ganyan. Si Jesus lang. Kaya siya lamang ang qualified. Siya lamang ang tanging tagapagligtas. Kaya naniniwala tayo na hindi nagkamali ang sinasabi ng Bible sapagkat si Kristo lamang ang nagtaglay ng katangian ng isang tunay na tagapagligtas. Si Kristo lang. Kaya mapalad po tayo dahil hindi tayo nagtitiwala sa ibang tagapagligtas. Tama ang ating pinagtiwalaan, si Kristo lang. Yan, tama ang ating pinagtiwalaan. Sapat na bayad, may perpektong katuwiran, si Kristo lang. Pangpito, si Kristo lang. Bakit siya lang ang tagapagligtas? Si Kristo lang. Sa pamamagitan lang ni Kristo, sa pamamagitan lang ng kanyang buhay at ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan lang ni Kristo, napalubag ang puot ng Diyos. Di ba lahat tayo nasa ilalim ng puot ng Diyos dahil tayong lahat ay nagkasala. Pero nang tanggapin natin si Kristo ang tagapagligtas, yung puot ng Diyos inalis sa iyo. Naglubag, nawala yung matinding galit ng Diyos sa mga taong nanampalataya. Eh di sa pamamagitan ni Kristo, hindi naggalit ang Diyos sa atin. Tayo'y kanyang tanggap na. Napakalaking himala po niyan, napakalaking blessing yan. Tayo'y pagka mamamatay tayo, hindi ka matatakot mamatay dahil alam mo, hindi galit ang iyong haharapin. Haharap ka sa Diyos na hindi siya galit na napupot na itatapon kita sa impyerno. Hindi ganun eh. Kundi welcomein kanya sa langit. Kaya malaking kapanatagan mga kapatid, dahil sa pamamagitan ni Kristo lamang, naglulubag ang puot ng Diyos. Siya lamang ang ibinigay mula sa langit na tagapagligtas. Aklat na mga Gawa 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sabi ng Acts 4:12. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay, ano yan? Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Walang ibang inirekomenda ang langit. Isang pangalan lang, Jesus na taga Nazaret, na ipinako sa krus, na binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay. Yan lamang ang ibinigay na tagapagligtas para tayo maligtas. Kaya si Kristo lamang ang nagtataglay ng katangian ng tunay na tagapagligtas. Marami po tayong pwedeng sabihin tungkol sa Kanya. Kaya hindi kayang baguhin ni numan ang katotohanan na ang Diyos ay may Kanyang pamantayan para sa magiging tagapagligtas. Ang Diyos ang mayroong pamantayan na tanging si Jesus lamang ang nag-fit. Siya lang ang nakasapat. Siya lang ang tumugma. Naabot ni Kristo bawat detalye ng standard ng Diyos, description ng magiging tagapagligtas, lahat eksakto kay Kristo.
Kaya anong sabi ng Ama patungkol kay Kristo? Ito ang aking sinisintang anak na aking lubos na kinalulugdan. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang sinasabi ng ibang mga mananampalataya. Bakit si Jesus lamang ang tagapagligtas? Ito ang sabi ni Juan Bautista, John 1:29. Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Anong sabi ni John the Baptist? Narito ang kordero ng Diyos. Identified ni John the Baptist mula mismo sa kanya, isang kilalang dakilang propeta. Mula sa kanyang bibig, nirecognize niya, in-identify niya, itinuro niya sa mga tao, ipinakilala niya sa mga tao nung kanyang kapanahunan, narito ang kordero ng Diyos. What an introduction. Habang lumalapit ang Panginoon sa kanya, sinabi niya sa mga tao, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya. Wala nang iba. Siya ang nag-aalis. Walang ibang makapag-aalis niyan. Hindi ako. Hindi kayo. Siya ang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan ang pakilala ni John the Baptist. Ano naman ang sabi ni Jesus? Binasa natin kanina. Si Jesus mismo, yun ang kanyang inaangkin. Walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So yung sinasabi ni John the Baptist at ang sinasabing angkin ni Kristo, isa. Ano ang sabi ng lahat ng mga propeta? Acts 10:43. Acts 10:43. Ito ang nakalagay. Basahin natin. Acts 10:43. To Him, kay Kristo, give all the prophets. All the prophets sa Old Testament. Witness that through His name, whosoever believeth in Him shall receive remission of sins. Kung gusto mong matanggap ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Ibig ba sabihin, pagka pinatawad ang kasalanan, ibig sabihin, hindi ka binigyan ng perpektong katuwiran? Hindi po, hindi lang binanggit. Kaya may mga talata na binabanggit na tatanggap ka ng perpektong katuwiran. Sa kabila naman, tatanggap ka ng kapatawaran. Pag binanggit yung tatanggap ka ng perpektong katuwiran, pag nanampalataya ka kay Kristo, kasama din doon yung kapatawaran. Hindi lang binanggit doon. Kaya pagka binasa na natin, parang yung mga kapatid, naalala nyo nang si Kristo ipako sa krus, may nakasulat doon sa krus. Ano nakasulat? Ang ano niya, INRI, di ba? INRI, yung anong tawag ng pinaiksi. Sinabing INRI, ano yun? Jesus, Nazarenos, Rex, parang ganyan, ano? Jews, yung dulo. Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Pag binasa mo sa Matthew, iba ang nakasulat. Pag binasa mo sa Mark, iba ang nakasulat. Pag binasa mo sa Luke, iba ang nakasulat. Pag binasa mo sa John, iba ang nakasulat. Ano ba talaga nakasulat doon? Pag samasamahin mo yung apat, malalaman mo ano yung buong nakasulat. Ganon din ang kapatawaran ng kasalanan. Ganon din ang kaligtasan. Ganon din ang pagtanggap ng katuwiran. Binanggit dito kapatawaran, binanggit dito katuwiran, binanggit dito kaligtasan. Ano ba talagang tinatanggap ng tao? Kaligtasan, kapatawaran, o katuwiran? Ano bang tinatanggap ng tao? Lahat yun tinatanggap ng tao. Hindi lang binabanggit sa isang talata, lahat lagi. Para din yung nakasulat sa krus ni Kristo na isinulat ni Matthew, Mark, Luke, and John. Para makumpleto pag samasamahin mo. Parang talata na, dito sa talatang ito binabanggit, puro talata na si Kristo ay tao. Tinuli, natulog, nagutom, naglakad, nasugatan, lumuha, sumakay, kumain, gumising, nahahawakan, may buto, may laman. Lahat ng yun pagiging tao, tinuli ng 8 araw.
O ano ba, si Kristo ba'y tao? Dito naman sa iba na ang talata, siya ay tinatawag na Diyos. Siya ay lumikha, siya ay walang hanggan, nagpapatawad ng kasalanan, siya ay galing sa langit, siya ay dating taga roon, bumaba siya dito sa lupa. Ha? Bago pa si Abraham ay siya na nga. Ako at ang Ama ay isa. Ay mga talata naman na nagsasabing siya Diyos. May mga talata naman na nagsasabing siya Diyos na nagkatawang tao. Ay ano nga ba si Kristo? Tao? Diyos? O Diyos na nagkatawang tao? Pare-parehong totoo yun. Kaya, bubuuin mo sila. Yun ang katotohanan tungkol kay Kristo. Ganon din ang kaligtasan. Anong sabi ni John the Baptist? Narito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi naman ni Jesus, ako ang daan ng buhay at ang katotohanan, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Alin doon ang talagang totoo? Parehong totoo. Sabi ng mga propeta, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Anong sabi naman ni Apostol Pedro? Sa aklat ng mga gawa 4:10 hanggang 12. Walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, malibang pangalang Jesus. Yan ang sabi naman ni Apostol Pedro. Ano naman ang sabi ni Apostol Juan? Ang sabi ni Apostol Juan, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya, huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano naman ang sabi ni Apostol Pablo? Meron lamang isang tagapamagitan sa Diyos at saka sa tao, ang taong si Kristo Jesus. Isa lang tagapamagitan. Yang pamagitan na yan, tagapamagitan na yan, siya lang ang may kakayanan na pagkasunduin ang Diyos at saka ang tao. Siya nga ang tagapagligtas eh. Para makipagkasundo ang tao sa Diyos, siya lang ang pwedeng mamagitan. Wala nang iba. So yun ang mga angkin na yan. Kaya si Jesus lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Unang-una, yan ang sinasabi ng Bible. Pangalawa, yan ang katangian ni Kristo. Taglay niya lahat ng katangian ng tunay na tagapagligtas. Pangatlo at panghuli, si Jesus lamang ang nagtagumpay laban sa dyablo na dumurog ng kanyang ulo. Naalala niyo sa Genesis chapter 3, nang magkasala si Eva at si Adan? Then, humula ang Diyos, nagbigay siya ng hula, ng prophecy. Dudurugin ng binhi ng babae ang ulo ng ahas. Dudurugin mo ang kanyang sakong, pero dudurugin niya ang iyong ulo. Ibig sabihin, sasaktan niya si Kristo. Alam niyo po, masakit po masaktan sa sakong. May buto dito di ba? Masakit yan. Sisikapin ni Satanas, mapilayan, pipilayan niya. Yun yung pansamantala. Mamamatay si Kristo, ililibing, pero magtatagumpay rin. Hindi niya kayang talunin si Kristo. Susugatan lang. Susugatan. Pero hindi niya tatalunin. Pero si Kristo, dudurugin niya ang iyong ulo. Tignan niyo yun, ano? Oh. Thou shalt bruise his heel. Yan ang nakalagay sa Bible. Okay? Kaya, si Jesus lang ang nagtagumpay laban sa dyablo. Si Jesus lang ang dumurog ng kanyang ulo. Ibig sabihin, total victory. Ang ginawa ni Kristo laban kay Satanas. Lahat ng tukso. Kaya, tingnan niyo sabi ng Bible, Hebrews 4:15, tinukso sa lahat ng paraan. Tinukso sa lahat. Lahat na ginawa ni Satanas, lahat na ng tukso, ibinigay niya sa kanya. Lahat ng tukso. Pero ang sabi ng Bible, walang nagtagumpay kahit isang tukso. O anong mapakiramdam ni Satanas? Nang lahat ng tukso niya hindi umepek. Hindi ininda. Hindi naakit ang Panginoong Hesus. Wala siyang pinapayagan na tumalab sa kanya. Wala, yung mga tukso. Hindi niya pinayagang makapasok sa kanyang isip, sa kanyang labi, sa kanyang katawan, sa kanyang puso. So pinagtagumpay ni Jesus lahat ng tukso.
pinagtagumpayan ni Jesus lahat ng daya. Sino sa inyo ang hindi pa nadaya? Pakitaas nga kamay. Hindi pa kayo nadaya. Nadaya ka na, Brad? Nadaya na. Ang malungkot nito, yung hindi lang tayo nadaya, tayo'y nakapandaya din. Di ba? Malungkot yung nadaya ka ng iba. Pero mas matindi yung dinadaya natin yung ating sarili. Mas matindi yun. Nakaranas ba kayong dayain nyo ang inyong sarili? Ako, madami akong beses niya, dayain yung sarili mo. Ha? Ganyan. So, napagtanggol niya, lahat ng tukso, lahat ng daya, gumamit na siya ng tukso, gumamit siya ng daya, talagang hinikayat niya si Jesus para matukso. Wala. Tinanggihan ni Kristo. Pag alam niyan tukso, labas sa kalooban ng Diyos, no. Lagi siyang gano'n. No. Ngayon, lahat ng daya, siyempre alam niyo naman ng daya. Maraming klase ng daya. Kaya minsan makikita niyo sa pinapanood natin, di ba? Yung mga magician, ang dami doon, tricks, di ba? Nadadaya ang ating mga mata. Pambihira. Inilagay, pinahiga na ganito, pinahiga. Nakahigang ganyan, nakalitawang paa, nakalitawang kamay, nakalitawang mukha. Tapos pinaghiwalay. Di ba? Napapanood niyo yun, di ba? Pinaghiwalay. Gumagalaw ang paa, gumagalaw ang kamay, pumipikit-pikit ang mata, nakangiti, pero magkahiwalay. Paano nangyari yun? Pagka tayo lang ang titingin, hindi natin alam yung magic, taka tayo. Pero silang mga magician, alam nila kung paano nangyayari yun. Kaya tayong nanonood, nadadaya. Yung iba naman talagang may kapangyarihan ng demonyo. Oo. Naalala ko noon si Tatay Fortunato Hernandez. Nagkukwento sa amin. Sabi niya, talagang nakapanood siya sa tanghalan, sa entablado. Na yung ulo inalis sa katawan. Pinaghiwalay yung ulo at saka katawan. Tapos inihagis na gano'n, no? Ayun, nakakabit uli yung ulo. Ay mga sabi niya, talagang sa demonyo ito. Biruin natanggal yung ulo, napaghiwalay. Tapos inihagis na gano'n, ayun, nakakabit yung ulo. Paano yung papaliwanag yon? Daya, pero si Kristo, hindi na daya. Hindi siya nagpadaya. Pinagtagumpayan niya lahat ng daya. Inusig ba si Kristo? Inusig. Tinan niyo tayo, pagka tayo inuusig, lumong-lumo tayo. Pag inuusig ka na, may umuusig na sa iyo, lumong-lumo tayo. Parang ayaw natin lumabas ng bahay. Parang ayaw na natin magpatuloy sa paglilingkod. Parang ayaw mo nang magtrabaho. Parang ayaw mo nang umiti. Parang ayaw mo nang magsaya. Parang wala ka ng karapatang mabuhay. Bakit? Inuusig ka. Matindi yung pag-uusig sa iyo. Pero si Kristo, sangkatutak na pag-uusig ang ginamit sa Kanya. Hindi siya natinag sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya pag inuusig kayo, tinatawanan kayo, nilalait kayo, dinudusta kayo, tuloy lang kayo. Huwag kayong paapekto. Dahil ang magpapaapekto lang tayo sa salita ni Kristo. Kaya maraming mga problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa simbahan, dahil may mga pag-uusig na mahirap pagtagumpayan. Mahirap naman talaga pag inuusig kayo. Lalo na nadidinig natin sa ibang bansa ng mga Kristiyano, talagang inuusig, yung mga pinahihirapan sila. Di ba? Matindi. Pagka mga pag-usig, itatatwa mo yung pananampalataya mo. Yun ang tendency. Pero si Kristo, lahat ng pag-uusig, dinaanan niya, pasado pa rin. Talagang tagapagligtas. Kaya kanyang turuan paano pinagtatagumpayan yang tukso. Paano pinagtatagumpayan ang daya? Paano pinagtatagumpayan ang pag-uusig? Hindi ka lang ililigtas sa hatol ng impyerno, ililigtas ka sa tukso, sa daya at pag-uusig. Sumunod ka kay Kristo, magiging matagumpay din tayo. Amen? Ano pa? Pinagtagumpayan ni Kristo ang kalungkutan. Karanas na ba kayong maging malungkot? Yan, namatayan kayo ng mahal sa buhay, hiniwalayan ka ng asawa, pinagtaksilang ka,
Tinraidor ka ng sarili mong katrabaho, sarili mong best friend. Best friend mo, sinulot yung boyfriend mo o yung girlfriend mo. Mamukat-mukat mo, napakasal dun sa best friend mo. Yung palang iyong best din ng iyong boyfriend. Yun ang nangyari. Yung best friend mo, best din pala nung iyong boyfriend o girlfriend. Edi malungkot ka. Magpo-post ka ngayon sa Facebook, mga traidor. Magpo-post ka ngayon doon kung ano-ano. Mga taksil. God knows who does not pay. Parang gano'n, Magpo-post ka naman ngayon sa Facebook. Si Kristo, hindi siya nag-post ng mga kalungkutang gano'n. Pinagtagumpayan niya. Tukso, daya, pag-uusig, kalungkutan. Hindi yan ang nagpatigil sa kanya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang dapat nating matutunan, mga kapatid. Ano pa? Pinagtagumpayan din niya pati yung tagumpay. Di ba matagumpay siya? Sa kanyang mga ministries, ang tagumpay, ang daming nagsusunuran sa kanya. Katunayan, kinaiinggitan nga siya ng mga leader ng bansa. Kinaiinggitan siya ng kanyang kababayan, ng mga Hudyo, kasi sabi nga nila, narito ang buong Israel ay sumusunod sa kanya. Pinagtatalo pa nga sila ni John the Baptist. Sabi kay John the Baptist, John, yung binautismuhan mo si Jesus, andun, mas marami pang binabautismuhan sa iyo. Yun sabi sa kanya, pinaglilikhaan ba ng sigalutan yung dalawa? Anong sabi ni John the Baptist? He must increase, I must decrease. Si Kristo, nakaranas ng tagumpay, pero hindi po siya yumabang. Di ba kasabihan natin, ang tagumpay, nakakabago ng isip, nakakayabang, matagumpay ka sa trabaho, matagumpay ka sa negosyo, matagumpay ka sa pag-aaral, matagumpay ka sa abroad, matagumpay ka sa pamilya, matagumpay ka sa maraming bagay. Yan ang pwedeng maging tukso. Kaya si Satanas, nang makita niya ang kanyang kagandahan, yung kanyang katagumpayan, yumabang. Gusto niya nang siya maging Diyos. Siya nang masunod. I will. 5 beses. Pero pinagtagumpayan ni Kristo, kahit nasa katagumpayan ng kanyang pagiging tao at ng kanyang paglilingkod, hindi po siya lumabas sa kalooban ng Diyos. Kaya nawa po mga kapatid, kapag tayo makakatikim, makakaranas ng anumang tagumpay, huwag yun ang maglabas sa atin sa kalooban ng Diyos. Amen? Pinagtagumpayan ni Kristo. Pinagtagumpayan din niya yung kapangyarihan. Pagka ang tao nakakahawak ng kapangyarihan, pwedeng umabuso. Bigyan mo ang tao ng kapangyarihan, talagang umaabuso ang tao. Tingnan nyo, basahin natin ang mga may kapangyarihan. At yung mga may kapangyarihan na yan, may kanya-kanyang pang-aabuso na nagagawa. Bakit po? Mahirap magtagumpay kapag ikaw na ang makapangyarihan. Pero si Kristo, kahit taglay niya yung kapangyarihan, kaya niyang utusan ng mga anghel, kaya niyang utusan ng mga demonyo, kaya niyang utusan ng dagat, ang hangin, kaya niyang utusan ng lahat. Pero hindi na ginamit yung kanyang kapangyarihan para lumabas sa kalooban ng Diyos. At hindi niya mabigyan ng kaluguran yung kanyang ama. Kaya kahit nasa kapangyarihan, mga kapatid, nagtagumpay siya. Pinagtagumpayan niya ang gutom. Di ba, matindi ang gutom? Pagkagutom ka na, talagang gusto mong umalis na sa pananampalataya para mabusog ka lang. Marami na ang nagbenta nang hindi dapat ibenta. Marami nang pinagbili yung hindi naman nila dapat ipagbili dahil nagugutom na. Pero si Kristo, kahit na anong gutom ang naranasan niya, hindi siya lumabas sa kalooban ng Diyos. Ginamit, pinahintulot ng Ama. Ginamit ni Satanas yung panong siya nagugutom. Naalala nyo? Gutom na gutom siya, nag-fasting siya, 40 days, 40 nights. Nung siya gutom na, lumapit si Satanas, kung ikaw talagang anak ng Diyos, kaya mo namang gawin itong bato, may kapangyarihan ka, gawin mo ngang tinapay yung bato. Palibasa, wala naman siyang utos sa Ama, nagagawin niya yon. Hindi niya ginawa, kahit sa gutom,
nanatili siyang matagumpay, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ganon din po tayo. Ang mga Pilipino, iba. Ano ang sabi ng Pilipino? Pag ang tao'y nagigipit, saan nakakapit? Sa patalim. Ay ano yung patalim? Kumakapit na pati sa masamang paraan. Gumagamit na rin ng masamang paraan. Si Kristo hindi gumamit ng masamang paraan. Yun ang ating tutularan. Ano pa? Kataksilan. Pinagtaksilan siya ng kanyang kaibigan. Hinudas siya ng kanyang treasurer. Yung ingat yaman niya, si Judas, yung may hawak ng supot ng mga offerings. Pinagtaksilan siya. Itinatwa siya ng kanyang mga alagad. Tinakasan siya, iniwan siya, inibandon siya sa panahon na kailangan niya, na siya'y nananalangin, umiiyak siya, pumapatak ang kanyang dugo, yung mga alagad niya yun, natutulog. Di nila kaya. Maging talagang tapat. Mahirap maging tapat. Nakaranas siya ng kataksilan. Pero pinagtagumpayan pa rin niya yun. Hindi siya lumabas sa kalooban ng kanyang ama. Ano pa? Kahirapan. Wala man lang siyang sasakyang sarili. Wala man siyang sariling bahay. Di ba? Wala siyang sariling pera. Pambayad ng tax niya. O Pedro, mangisda ka. Pag huli mo ng isda, bukahin mo ang bibig. May pera yon. Yan ang ibayad mo, pantax natin. Wala siyang reservang maraming pera. Wala siyang surplus. Anong pakiramdam niyo pagka kayo walang pera? Awang-awa ka sa sarili mo, di ba? Yan minsan ang pakiramdam natin eh. Yan ang mali sa atin eh. Yung pagka wala kang pera, pakiramdam mo, habag na habag ka, hapis na hapis ka. Aping-api ka, wala akong kapera-pera. Ano ba naman itong buhay? No? Kawawang-kawawa naman ako. Pagka ako nakasagi ng garapon dito, nakabasag ako, pambihira. Yari ako nito. Ha? Pagka wala tayong pera, ramdam na ramdam natin parang kawawang-kawawa tayo. Si Jesus, hindi. Pinagtagumpay niya pati ang kahirapan. Walang bahay, hindi ang pakiramdam niya kawawa siya. Wala siyang sasakyan, hindi ang pakiramdam niya kawawa siya. Tayo, pakiramdam natin kawawa tayo. Pero anong sabi ng Panginoon? Having food and raiment, therewith to be content. Pag ikaw ay may kinakain at meron kang damit, makontento ka. Sabi ng Bible. Pero tayo hindi. Pag wala akong sasakyan, hindi ako kontento. Pag wala akong bahay, hindi ako kontento. Pag wala akong trabaho na kumikita ng malaki, hindi ako kontento. Marami tayong discontentment sa buhay. Pero si Kristo, hindi siya nagkaroon ng discontentment sa buhay. Kahit sa gitna ng kahirapan. Kaya ang sabi ng Bible, tinukso sa lahat ng paraan. Hindi nagtagumpay ang dyablo. Durog na durog. Durog na durog ang ulo ni Satanas kay Kristo. Lalo na nang si Jesus ay maging masunurin hanggang dun sa kamatayan sa krus. Yun ang pinakamatindi. Yun ang pinakamatindi, yun ang pinakatugatog ng kanyang sufferings. Nang siya'y tumungo sa krus ng Kalbaryo at pasanin yung ating karumihan at siya'y iwanan ng kanyang ama, napasan-pasan niya ang karumihan at siya'y hatulan at yung poot ng Diyos ay sumakanya. Yun ang pinakamatindi. Pero nyo kahit alam niyang pinakamatindi yon, sinunod pa rin niya. Hindi siya lumabas sa kalooban ng kanyang ama. Sa pamaraang yon, durog na durog ang ulo ng dyablo. Lalo na nang si Kristo'y mabuhay na muli mula sa mga patay. Bakit po? Ibig sabihin ng muling pagkabuhay, nalugod ang ama hanggang sa kahuli-hulihang hininga. Up to the last drop, the last fiber of his breath, hanggang sa huling hibla ng kanyang hininga, pagsunod sa kanyang ama. Ang sabi doon, he was exalted, his high name, exalted above all name. Kaya durog na durog si Satanas, walang naiwang lakas kay Satanas. Kaya kapag tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, wala ng power si Satanas para agawin ang ating kaluluwa sa kamay ng ating Panginoon. Kaya walang ibang tagapagligtas na ating pinaniniwalaan at sinasabi ng Bible, kundi si Kristo. Bakit si Kristo lamang ang tagapagligtas? Una, yon ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos,
perpekto ang aral at hindi kayang pasinungalingan. Kaya tama ang sinasabi ng Bible, there is only one Savior and that is none other than the Lord Jesus Christ. Pangalawa, dahil si Kristo lamang ang nagtataglay ng katangian ng tunay na tagapagligtas. Maraming nag-aangkin, kahit si Kibuloy, inaangkin niya na ako ang huling pipirma sa kaligtasan ninyo. Di ba? Inaangkin niya, ako ang huling pipirma sa kaligtasan ng tao. Kaya magpapirma na kayo. Ngayon, hinahanting siya ng batas. Dahil si Kristo lang ang nagtataglay ng katangian ng tunay na tagapagligtas. At bilang panghuli, si Jesus lang ang nagtagumpay laban sa dyablo na dumurog ng kanyang ulo. Alam niyo naman ang dyablo, siya ang ama ng kasinungalingan. Siya, pamagitan niya, ang kasalanan, ang tao'y nabuyo. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Merong kaming hindi ipagkakamali at hindi kayang pasubalian o pasinungalingan ng sino man. Ang tagapagligtas ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Mapalad ang mga taong nakasumpong ng liwanag at nakita nilang si Kristo ang tanging tagapagligtas. Napakapalad po ng mga taong nakilala siyang tagapagligtas dahil hindi makikilala si Kristo nang wala ang unang paggawa ng Diyos sa Kanya para maunawaan niya ang katotohanan. Kaya biyaya lamang po na kami naligtas. Habag mo ang nagligtas. Pag-ibig mo, kabutihan mo, long-suffering mo, lahat ng ito, ginamit para sa kaligtasan namin. Salamat po. Hindi namin kinakailangang malito, kanino magtitiwala at kanino namin dadalhin ang mga tao. Sinong ituturo namin? Sinong ibabalita namin? Sino ang paninindigan namin? Sinong pagtatapatan namin na tagapagligtas? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Lord, naroon po mga kapatid namin sa Batangas, isang pangalan na hindi po ipagkakamali. Ang tagapagligtas na nag-iisa, na ang sino mang tatawag sa Kanya, magkakamit ng buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po mga kapatid namin sa kapaguran na kanilang nararanasan. Taglayin lalo nila ang kagalakan at sigasig at sigla. Bukas muling hahayo. Bukas muling mangangaral, magbabahay-bahay. Bukas muli manggagamot ang aming mga kapatid. Medical, dental, optical, at kung may legal, meron pang libreng naggugupit. Pagpalain niyo po ang lahat ng uri ng paglilingkod na ginagawa para sa iyong pangalan. Salamat po sa mga pastors and churches na nagtulong-tulong sa loob at labas ng Batangas ng mga simbahan at pastor. Salamat po sa Christ Baptist Church na mayroong bahagi sa ganitong gawain. Salamat sa mga kapatid naming nasa abroad, hindi man miyembro ng simbahan pero sila'y nag-ambag, nanalangin at nagpadala ng tulong. Sila'y kabahagi sa pag-aani ng mga kaluluwa. Ikaw naman ang kanilang pinaglingkuran, ikaw din naman ang magpala sa kanila. Salamat po sa gabing ito. Bless niyo po, lalo kami magpakatibay dahil naligtas kami sa tamang tagapagligtas at wala pong alinlangan, kami po'y mga taong ligtas magpakailan-kailanman. Muli po, maraming salamat sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Tayo po'y tumayo. Umawit po tayo. Amen. Bago tayo magtipo ng ating mga kaloob. Awitin natin yung He is able to deliver thee. Kaya pa bang tugtugin yan? He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Pakiano nga natin? He is able to deliver thee. Yan. Tama ba itong kantang to? Hindi ito. Hindi He is able. Tama ba yan? He is able to deliver thee. Tama. Parang yun yung yata ang title nun eh. Tararan, tan, tan, tararararan. Look to God in faith, He will make thee whole. Our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Yun yata ang title niyan. Kaya hindi lang tayo iniligtas mga kapatid sa impyerno, ha? Iligtas din tayo sa kalungkutan,
Kapangyarihan, yung daya, tukso, niligtas tayo sa kadamutan, iniligtas tayo sa kalungkutan, yan, kayabangan, iniligtas po tayo sa lahat ng yan. Ayan, He's able. Everyone, let's sing! Tis the grand to the ages rung, tis the grandest hymn for a mortal tongue. Tis the grandest hymn that the world o'er sang. Our God is able to deliver thee. He's able to deliver thee. He's able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to Him for rest. Our God is able to deliver thee. 'Tis the grandest thing in the earth for men. 'Tis the grandest thing for a mortal strength. 'Tis the grandest thing, tell the world again. Our God is able to deliver thee. He's able to deliver thee. Yes, He's able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to Him for rest. Our God is able to deliver thee. Amen. Wow. Maraming Diyos, salamat po ng marami sa mga pagpapala na tinanggap ng bawat isa sa amin. Salamat sa iyong pagliligtas. Iba't ibang uri, but mainly, iniligtas mo po kami sa hatol na darating. Iniligtas mo po kami sa walang hanggang kapahamakan, iniligtas mo po kami sa puot ng Diyos. Iniligtas mo po kami sa kapangyarihan ng kadiliman. Ngunit bukod po sa kaligtasan ito, marami pang nakapaloob na pagliligtas. At kaya mo kaming iligtas sa lahat ng panganib, daya, pag-uusig, tukso, kasalanan. Kaya mo kaming iligtas. Salamat po. Ang pagkakaloob po namin ay kapahayagan ng aming pasasalamat sapagkat ikaw ang nagligtas sa amin ng saganang pagliligtas. Bless po ang bawat isa. At tanggapin niyo po ang aming mga kaloob na may kaluguran at kami pagpalait pasaganain lalo. Ito po yung aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Nakakaupo na po tayo. Do not be discouraged, God is over all. The blessings of God. Blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Tayo po'y tumayo, amen. Shall we all stand up, please? Amen. Okay. Count your many blessings. Count your many blessings. See what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings. Every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count it. Count your many blessings. Name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen. Brother B-Boy, pangunahan mo tayo sa panalangin, pangwakas na panalangin. Amen. Praise the Lord. So, tayo po ay manalangin. Dakila't mapagpalang Diyos sa masalangin. Thank you, Lord, sa paggabay niyo po, Lord God, sa dalawang successful na araw po sa crusade po sa Batangas. Pinagpapanalangin Amen. po namin po, Lord, ang mga kapatiran po namin na nandun po, Lord. Gabayan, Amen. tulungan niyo po sila, Amen. Lord God, sa isang sa patuloy po, Lord God, na
pagtuwang po, Lord God, sa gawain ito. Pinagpapanalangin ko rin po, nagpapasalamat po, Lord, sa pagkakataon po, Lord, upang church po ngayong Wednesday night po, Lord God. Naway po, Panginoon, ang mensahe po ngayong gabi ay maibaon po namin at magamit po namin sa mga pangailangan po namin. Ipinagpapanalangin ko rin po, Lord God, ang pag-iingat, pag-alaga niyo po sa amin, Lord, hanggang sa pag-uwi po, Lord. Yes po. Thank you po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Magandang gabi po sa lahat. Purihin ng Panginoon. Pati po mga naka-online, kung kayo po nakasama namin sa online, sumayin niyo po ang pagpapala ng Diyos. Amen.